Pero kung malakasan naman talaga kayo kumita, ba't pa hindi kayo kukuha ng permits, di ba? Kung malakas naman talaga kayo kumita. Last video nga natin, itinuro ko sa inyo kung paano kumuha ng business permit, DTI, barangay, business permit. So, napag-isip-isip nyo na ba na ano bang plano nyo? Kukuha ba kayo talaga ng permit para sa printing ninyo or hindi? So, dito talakayin natin or isi-share ko sa inyo yung mga tipong na-experience ko rin at yung sa mga tipong hindi naman ganun kalakihan yung inyong mga printing shop. So, ganito nga, kung nasa bahay lang naman yung inyong mga printing shop at wala kayong planong mag-expand, yung tipong gusto yung walang sakit sa ulo at nakakakuha naman kayo ng mga customers at hindi nyo naman target yung mga corporate na customers, yung mga tipong hihingian kayo ng mga resibo, yung mga ganyang mga kung anik-anik, ay huwag na kayong kumuha ng permits pa. Inuulit ko, kung nasa bahay lang yung inyong mga printing equipment, nakakakuha kayo ng mga online clients na ipapadala nyo sa kanila via JNT at hindi naman kayo hinihingian ng resibo at hindi nyo target yung mga corporate na mga kliyente. So ayan, tip ko sa inyo, wag na kayong kumuha ng inyong mga permits. Pero naman kung nasa bahay yung inyong mga equipment, dyan kayo gumagawa, meron kayong mga online, meron kayong Lazada, meron kayong Shopee, target nyo yung mga corporate accounts, ayan, kailangan nyo talagang kumuha dyan ng permits. Kasi dyan sa Lazada, dyan sa Shopee, kinakailangan na nila ng permits dyan. Hinahanapan na kayo para maipagpatuloy nyo yung inyong mga online. So ngayon, parang naririnig-rinig ko, eto, hindi ko to alam talaga na hindi na daw kailangan ng mayor's permit. May mga ganong senaryo. Ang kukunin mo na lang, DTI at yung BIR. Yan yung ngayong sistema, parang under siya ng barangay micro business enterprise ata kung hindi ako nagkakamali, yung tipong hindi na kailangan ng mayor's permit. Pero parang narinig-rinig ko lang din na depende pa rin sa inyong mga nasasakupan kung ano yung mga detalye. So ayun, alamin nyo yun. So inuulit ko, kung nasa bahay kayo at target nyo yung mga corporates at meron kayong mga online shop, ayan, kailangan nyo talaga kumuha ng mga permits. At eto yung mag-set up talaga kayo, mangungupahan talaga kayo ng pwesto somewhere out there sa commercial building. Unang-una nyong gagawin, yung tipong kahit hindi muna kayo kumuha ng mga permits, pero i-ready nyo lang yung mga pang-requirements ninyo, tapos mag-test run muna kayo, mag-dry run muna kayo. Yung tipong tignan nyo muna kung masosurvive ninyo yung inyong mga yung business nyo na yan. At yung tipong kung kukuha ka na talaga ng mga corporate clients, syempre umpisa pa lang, kumuha ka na talaga ng permit. Pero yung tipong nangangapa-ngapa ka pa lang muna, ayan no, syempre hindi ka muna kukuha nga ng permit kasi napakamahal din ng pagpapaklose ng isang business, no, yung pagde-declare ng halimbawa nalugi ka. So ang mangyayari lang naman kasi dyan, pagka nagkaroon ng tax mapping, eto no, na-experience din namin to before, may tinda-tindahan kami. Once na hindi ka naman nagtitinda nung mga alak-alak sigarilyo, bibigyan ka lang dyan nila ng sticker na tax map ka na. So hindi masyado mahigpit. So pag nakita naman ng LGU, depende talaga sa LGU no? May mga LGU na mga mahihigpit talaga. Yung tipong konti lang yung customer mo, talagang pag-iinitan ka. Pero may tipong mga LGU na yung tipong mahina naman to. Yun, medyo pinapalampas nila, hindi sila or hindi kayo pinag-iinitan. Kasi ang mangyayari dyan, kung wala talaga kayong maipakita tapos nagkaroon ng tax mapping, ito sa experience ko to before, bibigyan kayo nila ng parang closure order. Isang parang mga 3 page na long bond paper, may mga nakaprint na details doon na parang nakasaad doon, yun nga, parang kung hindi mo aasikasuhin yung permits mo dyan sa iyong mga business, no, maaari nilang isara yung iyong business. Parang worst case scenario pa, baka kunin pa nila yung mga equipment mo. So ayun ang mangyayari. At yung tipong plano mo naman talagang mag-expand in the near future, yung tipong lumalakas naman talaga yung
yung iyong printing shop, talaga namang kailangan mong kumuha talaga ng permit. So alamin nyo mga tropa, yung BMBE, parang Barangay Micro Business Enterprise ata yun, kung paano asikasuhin yun. Parang doon hindi na kayo kailangan kumuha pa ng mga mayor's permit, kailangan nyo na lang DTI at yung BIR, tapos makakapagpagawa na rin kayo doon ng resibo. Pero depende kasi nga ata, hindi ko talaga alam yung details doon, no? So ayun, sana nakatulong ako sa mga i-share ko kung plano nyong kumuha ng permits. Ako dito sa printing business ko, no, online lang ako. So ayun, nakakakuha naman ako ng mga client online at hindi naman nila kailangan ng resibo. So di naman nila maiididikit yung mga resibo no. Meron lang talagang mga corporate talaga. Ayun, no, sa mga corporate diyan talaga kailangan. Pero may corporate na parang kahit acknowledgement receipt lang ay pumapayag na sila. Makaka-tsempo ka at makaka-tsempo na napayag sila na acknowledgement receipt lang. May mga hindi maaarte dyan So ayun, mag-isip-isip kayo, no, kasi isipin nyo yung mga tindahan din naman dyan, wala rin mga permits dyan magkakano lang din ng mga tinutubo nyan. Ganyan din sa printing business, mababa na nga lang yung tinutubo ninyo, magdadagdag pa kayo ng sakit sa ulo. Pero kung malakasan naman talaga kayo kumita, ba't pa hindi kayo kukuha ng permits, diba? Kung malakas naman talaga kayo kumita. So ayun lang, konting tips lang handog sa inyo ni Sai TV, the fake guru. So maraming salamat sa mga sumusuporta dyan. Konting-konti na lang, 5,000 na tayo. Kahit pa paano nai-entertain ko sa mga videos natin, although minsan mga walang kwenta. So yun lang, like, share, and subscribe. At tandaan nyo, inuulit ko, huwag kayong magpapauto sa DTI permit, ay business permit daw for your business. Huwag magpapauto mga tropa. Bye-bye! Gusto mo sa'yo lahat na nakikita, napakadorobo mo, sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito?